dapat ay may pakita yung impartiality ng Senate at saka yung fairness sa kanilang magiging decision. At during the trial itself, makikita natin yan. Dapat yung mga senador, kung meron man silang pinapanigan, wag nilang ipapakita. No? Dapat ipakita nila na impartial sila. Kasi it's very important that our senator judges, each of them must be impartial. No, dapat bawat isa sa kanila makapasa sa tinatawag na Caesar's wife test. Hindi lamang to be perceived as impartial, but to be truly impartial. Kung babalansehin po natin, kung titimbangin po natin, mas mabigat o mas marami po yung mga negatibong epekto kaysa sa positibong epekto pong idudulot kung itutuloy po itong impeachment trial kay Vice President Sara? As far as the economy is concerned, unfortunately, ganyan nga. No? Kasi any move to change the leadership in midstream, to change forces in midstream, ika nga, is not welcome to foreign investors and even local investors kasi nagkakaroon ng anxiety and nawawala yung element of certainty, no? Kasi daming questions Number one nga, sinong papalit? Halimbawa matanggal si Vice President Sara sa pagiging Vice President, sinong papalit? Will that person be conducive to business? O baka naman pag naging presidente yan sa 2028, baka hindi maging maganda yung pamamalakad at maapektuhan ang negosyo at mga negosyante. So hindi lang nagsasalita yung ating mga negosyante pero ninenervyos po sila, no? Ninenervyos po. Marami na po ako nakakausap ng mga local and foreign businessmen at ang kanilang wish parati kung magkakaroon man ng conviction, dapat malinaw na yung basis, no? Tsaka dapat talaga impartial, walang politika. Kasi kung paramihan lang ng numero, halimbawa naipakita ng kampo ni Vice President Sara na talagang wala namang totoo sa ina-allege laban kay Vice President Sara, pagkatapos na-convict pa rin siya, ay baka hindi lamang sa hindi papasok yung ibang foreign investors, baka yung mga nandito na baka mag-withdraw pa, no? Kaya dapat ay may pakita yung impartiality ng Senate at saka yung fairness sa kanilang magiging decision. At during the trial itself, makikita natin yan. Dapat yung mga senador, kung meron man silang pinapanigan, wag nilang ipapakita. No? Dapat ipakita nila na impartial sila. Kasi it's very important that our senator judges, each of them must be impartial. No? Dapat bawat isa sa kanila makapasa sa tinatawag na Caesar's wife test. Hindi lamang to be perceived as impartial, but to be truly impartial. Opo. Pero kayo ho ba ay naniniwala na yung mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay nga po dito sa impeachment ay sincero ang Pangulo na sa pagsasabing ayaw niya ng impeachment, wag na sanang ituloy, pero sa kabila po niyaan, hindi po siya, tila parang hindi siya pinapakinggan ng Kamara at ng ilan nga sa mga mambabatas sa Prof? Alam mo, sa mga political scientists, maraming naniniwala na ang Pilipinas at iba pang mga bansa, hindi yung presidente ang nasusunod, kundi yung tinatawag na deep state, no? Hindi na ito conspiracy theory ngayon, ano? This is now well accepted among political scientists and analysts, no? Yung theory ng deep state na hindi na nga theory kundi nagiging apparent na, no? Na hindi presidente ng isang bansa ang nasusunod kundi yung colonial power behind that country
and the so-called men and women of the colonial power behind that country. Now, sino ba ang colonial power behind our country? Number one is the United States and its allied countries, members of the North Atlantic Treaty Organization. Merong mga geopolitical interests yung mga yan, ano? Especially vis-a-vis China. No? Kaya hindi si Bongbong talaga ang masusunod. No? Maaaring iba yung gusto ng presidente ng isang bansa, pero iba yung nangyayari. Beyond the control of the president of that country because there is a colonial power behind that country, and under that colonial power are the local men and women of that colonial power. Opo. Considering po yung closeness no, ng presidente at ng mga mambabatas din sa Senado at sa Kamara, Prof, sa tingin mo ay talagang yun ang kanilang prinsipyo? Ganun po ka-sincero? Hindi na i-impluensyahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ito mga desisyon ng Kamara, ng Speaker at ng Senate President? Palagay ko hindi lahat sumusunod kay Presidente kasi may mga kanya-kanyang interest yan. Ano? They think of the President under the 1987 Constitution as a lame duck President kasi 6 years lang ang term eh. Hindi naman yan pwedeng mag-re-election eh. So, anong takot sa Presidente? Bakit kami matatakot sa iyo? Hanggang 2028 ka lang. Maliban kung magma-martial law or magkakaroon ng revolutionary government, hindi naman nag-i-issue ng statement si Bongbong tungkol sa martial law at revolutionary government, kaya hindi siya kinakatakutan. No? Unlike former President Duterte na sinasabi niya na kayo dyan sa Kongreso at Senado, pagka hindi kayo tuminotino, i-abolish ko kayo. Pati Supreme Court, i-abolish ko. Mag-declare ako ng revolutionary government. Si Bongbong walang ganong threat eh. Kaya hindi siya kinakatakutan. Ang tingin sa kanya hanggang 2028 ka lang bakit ka namin susundin? Opo. So, yan din ang problema. Pagka meron kang one term lamang for the president, unlike during the 1935 Constitution, na 4 years ang term with re-election. Pwede maging 8 years. Kaya takot sa presidente yung mga senador at saka mga congressman during the first term of the president kasi baka manalo pa ng second term. So baka gantihan ka. Ito, paano ka magagantihan? Hanggang 2028 lang ito. Pagkatapos ng 2028, wala na, hindi na siya presidente. So hindi na siya makakaganti. So walang takot sa ating presidente under the 1987 Constitution. Kaya siguro nakapagsalita si Bongbong, President Bongbong Marcos, na parang sometimes I wish instead of being respected, I wish I am feared. No? Nakapagsalita siya ng ganon kasi marami siya mga initiatives na hindi niya magawa. No? Under the present Constitution, one term ka lang, lame duck ka. Marami kang gustong gawin, hindi mo magawa. So inaasahan po ninyo this coming 20th Congress ay marami pong maglilipatan na mga dating kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay VP Sara? Ngayon pa lang nga mismong kapatid niya, hindi niya makumbinsi na sumama sa kanya O si Senator Villar, itong kapapanalo lang, si Camille. Hindi naman niya siguradong mapapasunod niya yan At itong si Ping Lacson at saka si Tito Soto, laging dinadala ng isang religious organization yan. Hindi makakasigurado si Presidente na susundin siya ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto. Baka ang susundin ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto yung religious organization na pinagkakautangan nila ng loob na bumoto sa kanila. So magkakaroon ng realignment of forces yan. Kaya nga yung ibang mga ayaw kay Vice President Sara, particular itong mga colonial countries na very influential pa rin sa Pilipinas up to now, sa tingin nila pro-China si Vice President Sara. So itong mga colonial countries neto,
na may kanya-kanyang deep state. At sabi ko nga, yung kanilang mga men and women in the Philippines, lahat yan magtatrabaho para ma-convict si Vice President Sara para hindi na siya makatakbo sa 2028. Para yung kandidato ng colonial power ang siyang mananalo. Huli na lang, Prof, si VP Sara Duterte ba ang problema ng ating bansa? Kaya ganito ang full force, yung government natin, laban po sa kanya? Actually, hindi yung bansa ang may problema kay Vice President Sara. Sabi nga ni President Bongbong Marcos, napakaliit na bagay ito na hindi dapat pag-aksaya ng pansin. Marami sa ating mga kababayan ang nagugutom ngayon. Napakamahal pa rin ng bigas. Hindi naman sa lahat ng tindahan makakabili ka ng 20 pesos per kilo na bigas, no? At yung katulad kami, bumibili kami ng luto na, no, sa mga restaurant at saka karinderya, hindi naman bumaba ang presyo ng kanin, no? Kahit yung mga nagtitinda ng kanin sa sidewalk, hindi naman nagbaba ng presyo ng kanin. So, marami talagang nagugutom ngayon, no? Maraming walang trabaho at wala tayong industriya, no? Lahat imported. Kunwari, galit tayo sa China, pero halos lahat ng ating ginagamit made in China. No, pumunta ka lang sa ating mga port, diyan sa Port of Manila, diyan sa Port of Batangas, sa Port of Cebu. Makikita mo panay yung mga kargamento nanggagaling sa China araw-araw, napakarami, pati mga kotse, mga motorsiklo. At sabi ko nga, kahit pakong bakya hindi tayo makagawa, no? Made in China lahat. So bagamat nasa bibig ng ating mga leaders na sila ay anti-China, sa gawa, no, kitang-kita mo na sila very dependent upon China, na lahat made in China. Paano kung mawawala yung supply chain galing sa China, biglang hinto ang ekonomiya ng Pilipinas. So sana kung ano yung nasa bibig, yun din ang gagawin. Kasi parang niloloko mo yung taong bayan kung anti-China ka ng anti-China, pero lahat naman ng produkto mo made in China. Import ka ng import. Wala kang ginagawa para magkaroon ng self-reliance. No? Actually, very reliant tayo sa China. So yung sinasabi nila na pro-China si Vice President Sara Duterte, kaya dapat ma-convict at magkaroon ng perpetual disqualification from holding public office, hindi kaya sila pro-China din. Dahil pinapayagan nila yung massive importation of made in China products and services every day. Every day, punta ka sa airport, punta ka sa seaport, araw-araw pumapasok yung mga produkto at serbisyo galing sa China. So maaring politika ito at walang kinalaman sa geopolitics, no? Maaring internal politics ito. Labanan ito ng mga nag-aambisyon sa 2028. Although sinasabi nga nila at nire-respeto din naman natin yung kanilang sinasabi na malinis daw ang kanilang layunin at gusto lang nilang mawala ang graft and corruption sa ating gobyerno, kaya nila ini-impeach si Vice President Sara. Pero yun nga, sabi ko nga, sino sa atin ang merong extrasensory perception o psychic power para malaman kung ano ba yung tunay na motibo nila, kung ano ba yung nasa loob ng utak at damdamin nila, ano ba yung tunay na dahilan kung bakit nila pinupush yung impeachment. Diyos na lang po ang nakakaalam at Diyos na lang din po ang nakakaalam kung makukonvict o ma-absuelto si Vice President Sara. Pero sabi ko nga po, expressing the sentiments of the local and foreign businessmen that I have been talking to, sana naman ipakita yung impartiality. Kasi pag nagkaroon ng sign na merong impartiality sa kanilang decision, whether pro or against Vice President Sara,
it will drive away foreign investors, and those who are already here might even get out of the Philippines. Sayang naman po, sayang yung pinaghirapan ng ating gobyerno to attract them, aalis din pala dahil lamang mayroong sign of impartiality sa impeachment court. Kaya napakahalaga, walang any sign of impartiality. Dapat lahat ng senator judges, bawat isa sa kanila, huwag magpapakita na they are for or against Vice President Sara. Dapat neutral talaga sila at impartial senator judges.